Nakahanda na ba kayo sa isang biyaheng hindi nyo malilimutan? Ngayong araw, maglalakbay tayo sa isang bansang binubuo ng 7,641 piraso ng paraiso, ang Pilipinas. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, bawat isla ay may sariling kwento, sariling tradisyon, at syempre, sariling kakaibang dalampasigan. Pupuntahan natin ang 10 pinakamagagandang beach sa bansa. Maghanda na sa pag-akit ng turkesa at puting buhangin. Mr. D. At number 1, Pink Beach, Great Santa Cruz Island sa Zamboanga. Magsimula tayo sa katimugan ng bansa sa lungsod ng Zamboanga. Dito makikita ang isa sa pinakakakaibang beach sa Pilipinas, ang Pink Beach ng Great Santa Cruz Island. Kaya pala, rosas ang buhangin. Pinaghalong puting buhangin at pinong pulbos ng red organ pipe coral. Ang kulay ay mapusyaw kapag malapitan, ngunit makikita mong matingkad ito kapag tanawin mula sa taas. Madali lang itong marating. May 15 minutes na biyahe sa bangka mula sa lungsod. Ang sikat sa lugar na ito, D-Fam, ay ang paglalakad sa baybayin kung saan ang paa mo'y papahiran ng rosas na alikabok. Iba ito sa mga sanay na puti o golden na sand. Hindi lang pang swimming at pagkuha ng litratong pwedeng gawin dito. May mangrove forest na maaaring daanan sa kayang bangka at pwede ring subukan ang makukulay na vinta, ang tradisyonal na mga bangkang may makukulay na layag ng Zamboanga. Makikita mo rin ang mga jellyfish na hindi nangangagat, kaya ang mga bata at matatanda ay nagtatampisaw ng walang takot. Dahil protektado ang isla, limitado ang bilang ng mga bumibisita araw-araw. At ito'y day tour lang. Kailangan mag-pre-arrange ng booking. Pinakamainam pumunta mula November hanggang April. At kung sakto ka sa October, maaari ninyong masaksihan ang Hermosa Festival, kung saan binibihisa ng makukulay na tela ang mga vinta at sumasayaw ang mga bangkero sa dagat. Number 9, Bonbon Beach sa Romblon Province. Ang Romblon ay kilala sa pagiging marble capital ng Pilipinas. Pero hindi marmol ang pag-uusapan natin, kundi ang Bonbon Beach. Isang paraisong walang gaanong turista. Ang pamosong bahagi nito ay 2 km sandbar na lumilitaw kapag low tide at nagdurugtong sa Bangog Island. Para kang naglalakad sa gitna ng dagat habang dalawang karagatan ang bumabalot sa magkabilang gilid. Walang malalaking resort sa Bonbon Beach. Ang backdrop mo dito ay parang mga niyog at mga bangka ng lokal na mangingisda. Wala pang entrance fee at walang mga tindahan, kaya magandang magdala ng sariling merienda at uminom ng maraming tubig. Pinakamaganda pumunta dito tuwing January hanggang May kasi kalmado ang panahon at safe sa biyahe papunta at pabalik. At number 8, Saud Beach sa Pagudpud, Ilocos Norte. Punta naman tayo sa Hilagang Luzon. Ang Saud Beach sa bayan ng Pagudpud ay tinatawag na Boracay ng Hilaga, pero mas tahimik ito at wala masyadong commercial establishments. Dito makikita mo ang 2 kilometrong dalampasigan na may puting buhangin at tubig na unti-unting lumalalim. Ang paghiling ng alon, rare kung may alon man, pero banayad to. Ang beach na ito ang perfect para sa mga baguhan sa paglalangoy. Para kang nasa infinity pool na gawa sa kalikasan. Mababait din ang mga lokal dito. Palagi kang may libreng ngiti at kwento. Bukod sa swimming, marami pang atraksyon malapit sa beach. Pwede kang mag-rent ng tricycle o motor papunta ng mga windmills at Cape Boheador Lighthouse. Or mag-food trip ka na lang ng empanada sa bayan ng Batak. May mga homestay at resort para sa iba't ibang budgets. Dahil nasa Hilaga ka, mainit sa panahon ng tag-araw, habang malamig ang hangin mula Disyembre hanggang Pebrero. Kung mahilig ka sa sunset, perfect ang Saud dahil sumasalo ito sa mainit na liwanag ng araw na unti-unting lumulubog sa West Philippine Sea. At number 7, Paliton Beach sa Siquijor. Lipad tayo ngayon sa islang ito.
kilala sa mga kwento ng mga mangkukulam at himala. Pero bukod sa folk magic, may totoong mahiwagang ganda dito, ang Paliton Beach. Kilala ito sa malinaw na turkesa ng tubig, pinong buhangin at hanay ng mga niyog. Sa gabi, may libu-libong alitap-tap na nagliliwanagan, kaya tinatawag ang Siquijor na Isla ng Apoy. Ang Paliton ay parang iyong lihim na pugad. Walang masyadong negosyo, walang ingay ng motorsiklo, tanging alon, hangin at minsan ang may nagbebenta ng sariwang buko. Magandang coral reef sa bahaging medyo malayo sa Pampang, kaya kung may snorkel gear ka, makakakita ka ng starfish at iba't ibang mga isda dito. Kilala rin ang Paliton sa nakakabighaning mga sunset kung saan ang kalangitan ay nagiging kulay rosas at kahel. Mainam na bumisita dito ng January hanggang May at November hanggang December para iwas sa bagyo. At number 6, Daku Island sa Siargao, Surigao del Norte. Sa Mindanao naman tayo, sa kilalang surfing capital na Siargao. May 3 isla na karaniwang pinupuntahan sa island hopping tour: Naked Island, Guyam at Daku Island. Ang salitang Daku ay Cebuano para sa malaki. At yun nga, ito ang pinakamalaki sa 3. Ang kanyang malawak na baybayin, may pino at puting buhangin at balang araw. Kalmadong turkesa ang tubig. Dahil hindi ito surf break, pwedeng-pwede ang mga pamilya at bata na mag-swimming dito. Bukod sa paglalangoy, pwede ring mag-kayak at mag-snorkel. Karaniwang sinasama sa buong araw na island hopping tour kasama ang Naked Island, isang hubad na sandbar, at Guyam Island, isang maliit na islang may mga puno at rock formations. Pinakamainam na bumisita sa dry season, March hanggang May. Kung ayaw mong maabutan ng malakas na alon, chill ka lang. Dahil simpleng pamamayan nito, importanteng dalhin ang lahat ng kailangan: tubig, sunscreen at contingency cash. And at number 5, Alona Beach sa Panglao, Bohol. Balik tayo sa Visayas. Ngayon, sa lalawigan naman ng Bohol. Bukod sa Chocolate Hills at Tarsiers, mayroong buhay na dagat at malaparaisong baybayin. Pinakasikat dito ang Alona Beach sa isla ng Panglao. 1.5 kilometers ng pinong buhangin at malino na tubig ang nababalot ng mga palm trees. Tinawag ang beach mula sa pangalan ng aktres na si Alona Alegre na nag-shoot doon ng pelikula noong 1970s. Bakit nga ba paborito ang Alona ng mga turista? Una, maraming water activities tulad ng banana boat ride, parasailing at UFO rides. Pangalawa, base ito ng maraming diving excursion patungo sa Palamican at Balikasag Islands para manood ng dolphin at sea turtles. At pangatlo, meron itong magandang nightlife. Pagkatapos ng paglubog ng araw, merong live bands at mga fire dancers na sumasayaw sa tabing dagat. Kadalasan, mainam na pumunta mula Enero hanggang Mayo at November naman hanggang December para maiwasan ang maulan na panahon. At number 4, Malcapuya Island at Banol Beach sa Coron, Palawan. Sa bayang ito, matatagpuan ang ilan sa pinakakaakit-akit na isla sa bansa. Isa sa pinakamagaganda ay Malcapuya Island. Ang dakilang dalampasigan nito ay may mahaba at malasyudad na haba sa kurbada ng buhangin at napakalinaw na turkesa ng tubig. Ayon sa mga biyahero, parang Maldives ang vibe. 1.5 kilometers ang haba nito at may mga punong nyug na nagbibigay ng lilim. Madali lang itong marating mula sa Coron Town sa pamamagitan ng bangka. 1.5 to 2 hours. Kadalasan kasama sa island hopping tour kasama ang Bulog 2 at Banana Island. Sa Banol Beach, habang maliit lamang, may mga nipa huts at puting buhangin sa paanan ng mga limestone karst. Perfect ito para kumain ng tanghalian at magpahinga matapos ang snorkeling. Sa Coron mismo, maaaring bisitahin ang Kayangan Lake at Twin Lagoon para sa ibang atraksyon. At number 3, Long Beach sa San Vicente, Palawan. Alam mo ba na ang pinakamahabang white sand beach sa Pilipinas
ay hindi Boracay, kundi sa San Vicente, Palawan. Ang Long Beach ay umaabot ng 14 kilometers. Isipin mong kasing haba ng halos 14 na football fields na magkakarugtong. Dahil sa lawak nito, kahit maraming turista ang pumunta, parang pribado pa rin ang bawat bahagi. Binubuo ang lugar ng maraming barangay, kaya mainam mag-rent ng motorsiklo upang libutin ang iba't ibang bahagi ng dalampasigan. May mga sleeping area kung saan pwedeng mag-camp sa tabing dagat. Mahilig mag-snorkel? May mga bahagi sa Long Beach na may coral at seagrass. Huwag kalimutang pumasyal sa malapit na Port Barton, isa pang barangay sa San Vicente na may malagreen laguna dagat at tahanan ng mga pawikan. Ayon sa mga eksperto, best season dito ang December hanggang May dahil tuyo at mainit. And at number 2, Nakpan Beach at Hidden Beach sa El Nido, Palawan. Humihigpit ang laban habang papalapit na tayo sa tuktok ng ating countdown. Sa ikalawang pwesto ay pinarangal natin sa isang hiyas pa ng Palawan, ang Nakpan Beach na bahagi ng tinatawag na Twin Beaches kasama ang Kalitang. May 4 na kilometro itong puting buhangin at gininto ang dahilig na papunta sa malinaw na dagat. Sa kabila ng pagdami ng turista, nananatiling sariwa at malinis ang paligid. May mga lokal na nagtitinda at maliliit na kainan sa dulo. May hill viewpoint kung saan makikita mo ang twin na layout ng dalawang beach. Malapit sa Nakpan ay ang Hidden Beach na literal na nakatago sa likod ng mga matataas na limestone cliff. Pwede mo itong marating gamit ang bangka sa El Nido Tour. Kailangan mong lumangoy o magkayak sa makipot na lagusan at pagkaraan ay sasalubong sa iyo ang malaparaisong cove na may asul na tubig. Dito mo makikita ang mga coral fish tulad ng clownfish, parang sa Finding Nemo, pero nasa kanilang natural na tahanan. Hindi maraming tao ang nakakapasok ng sabay-sabay kaya talaga namang tahimik dito. Pero kung may oras ka pa, bisitahin din ang iba pang beach sa El Nido tulad ng Seven Commandos at Snake Island. Marami ring karinderya na nagbebenta ng seaweed salad, isang lokal na delicacy. Ang pinakamagandang panahon para bumisita sa Nakpan at Hidden Beach ay Enero hanggang Mayo at syempre sa Disyembre. And last but not the least, at number 1, White Beach ng Boracay, Aklan. Ito ang benchmark ng lahat ng beach sa bansa at palaging kabilang sa listahan ng pinakamagandang beach sa buong mundo. 4 kilometers ng malapulbos na buhangin na nananatiling malamig kahit tirik ang araw. Malinaw at kalmadong tubig na parang infinity pool. At syempre, pinuri ito ng maraming international na publications kaya naman milyon-milyon talagang turista ang dumadayo dito taon-taon. Bakit nga ba hindi matatawaran ng White Beach? Una, ang parasailing, helmet diving at paddleboarding ay handog araw-araw. Pangalawa, ang sand ay walang bato o corals, kaya kayang-kayang maglakad ng mga bata at matatanda ng walang tsinelas. Pangatlo, ang nightlife ay magulo pero masaya. May mga fire dancers din, acoustic bands at seafood buffets. Pang-apat, may option kang mag-island hopping papuntang Puka Beach, kilala sa Puka Shells, Crocodile Island at iba pang snorkeling spots. Siyempre, kalakip ng kagandahan ang responsibilidad. Matapos ang temporary closure nito noong 2018, mas pinaigting ng Boracay ang environmental regulations. Bilang bisita, siguraduhin sumusunod sa mga patakaran, bawal ang single-use plastics, kailangan ang reef-safe sunscreens at iwasan ang pagdadala ng pagkain sa dagat para hindi makaapekto sa isda. Best time to visit, Enero hanggang Mayo. At syempre, November hanggang December para sa pinakamagandang panahon. At yan na D-Fam, natunghayan natin ang 10 pinakamagagandang beach sa Pilipinas. Bawat isa ay may sariling characters at kwento. Mula sa kulay rosas na sands ng Zamboanga hanggang sa walang hanggang puti ng Boracay. Malinaw na ang Pilipinas ay isang tunay na paraiso.
Hindi lang to tungkol sa tanawin. Ito ay tungkol sa kultura, kasaysayan at mga taong naninirahan dito. Ang mga mangingisda, tagagawa ng shellcrafts, tindera ng halo-halo at tour guides. Sila ang bumubuo ng ating karanasan. Kaya kung nagustuhan yung ating episode for today, please comment yes. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. DTV kasi masayang magkwento.